Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Sans Rival. Handa na ba kayo? Ang mga kakailanganin lang natin ay egg white 3 piraso, asukal 150 grams, COT 1/2 teaspoon, cornstarch 50 grams, at kasoy nut na 1/2 cup. Ilagay na natin ang egg white at cream of tartar. Atin na itong i-mix or gamitin natin ang ating mixer para naman dito. At syempre, kailangan lang po natin itong paalsahin ng kaunti. At kapag umalsa na po ito ng kaunti, ay atin na pong ilagay ang ating asukal na 150 grams. Ilagay lamang po natin ito ng dahan-dahan or pakonti-konti lamang po. At pagkatapos naman po nito, ay atin na po itong paalsahin. Yan. Atin lang po siyang i-mix ng i-mix mga ka-bakers. Kapag tapos na po ay ganito na po ang kanyang texture o kanyang itsura. Alsang-alsa na po talaga ito mga ka-bakers. At tignan niyo naman po kung gano'n na po siya kaganda. Kaya naman atin na pong patayin ang ating mixer. Sa ating cornstarch ay atin na pong ilagay ang ating kasoy na atin pong dinurog-durog. Haluin lamang po natin ito ng haluin. Pagkatapos naman po natin gawin ito, ay lalagay na po natin ito sa ating egg white na ginawa kanina. At pagkatapos po ay atin po itong ihahalo. Just take your time lamang po mga ka-bakers at atin pong siguraduhin na nahalo na po talaga para po hindi po mas marami yung ilalim or ibabaw at yung iba naman walang masyadong nuts. Ilalagay na po natin ito sa ating lalagyan. Ito nga po pala ay plancha na meron pong mantika tapos nilagyan po ulit ng ating parchment paper at nilagyan po ulit ng mantika. Yan, medyo kapalan lamang po natin para po hindi siya dumikit. Pagkatapos naman po mailagay ito ay atin na po itong papalaparin at higit sa lahat ay gagamit po tayo ng ating spatula para po mas mabilis po natin siyang mapahaba. At atin na po siyang ipaning at dapat po yung pantay lamang po ang size nung sa kabilang banda at patay lang din po yung sa kabila. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Ito na po ang kanyang itsura kapag tapos na po natin itong ipantay at ang next naman po ay atin na po itong ilalagay sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala nito ay baba taas po ay 150 at ang baking time is 60 to 70 minutes. Pagkatapos po ng 60 to 70 minutes ay luto na po ang ating Sans Rival mga ka-bakers. Yan. Ang ganda na po talaga ng kanyang itsura. Kaya naman po ay atin na po itong palalamigin ng kaunti. Pagkatapos ay atin na po itong hihiwain. Yan. Atin lang po siyang hiwain. Ang gagawin po naming hiwa dito ay 8 lamang po. At nakadepende na rin naman po sa inyo yung size. Pagkatapos pong hiwain ay kailangan na po itong ibalot agad sa plastic. At ipahinga para po hindi mawala ang kanyang crunchiness. At syempre, ngayon naman po ay gagawa na po tayo ng ating icing. Naglagay na po tayo ng butter na 225, condensed milk na 150, at quick melt cheese na 100 grams. Atin na po itong i-blender mga ka-bakers at just take your time lamang po. Pagkatapos naman po natin itong i-blender ay ito na po ang kanyang itsura. Ayan, atin lang po siyang i-check. Kapag ganito na po ang kanyang consistency, ay maglagay na po tayo ng ating 1/4 cup na gatas. Ayan. Atin na po siyang i-hand mixer dahil hindi na po siya kinaya ng aming mixer. Gawin lang po natin ito hanggang po sa makuha na natin ang consistency na gusto natin na kagaya nito. Ayan. Dapat po ay talagang pure na po talaga siya at malambot. Ito na po ang ating Sans Rival na ating binalot sa plastic at ipinahanga ng kaunti. Yan po ang isa sa mga technique para po hindi po mawala yung crunchiness ng ating Sans Rival. Kailangan po hindi po siya mahanginan. Atin na po siyang ilagay sa ating cake board at maglagay na po tayo ng ating ginawang icing. Yan. Just take your time lamang po. At pagkatapos po nito ay atin na po siyang ipapatong. Maglalagay po ulit tayo ng icing at gawin lamang po natin ito hanggang po sa matapos na po tayo sa ating Sans Rival. Ang amin pong gagawin ay 4 na patong lamang po, pero nakadepende na rin naman po sa inyo kung gaano po kadami or kadami ng icing or kung ilang patong po ang gusto nyong gawin sa inyong Sans Rival.
Eto na po siya mga ka-bakers, ang ating 4 na patong na Sans Rival na sobrang ganda. Ngunit kailangan pa po natin itong pantayin, kaya po hahatiin po natin ang gilid nito para po mas maganda po siyang tignan. Yan. Pagkatapos po ating hatiin ang dalawang gilid nito, ay eto na po ang kanyang itsura at maglalagay po ulit tayo ng icing or frosting sa harap at sa bawat gilid po nito or sa bawat border po nito. Just take your time lamang po. Atin lang pong ayusin ang ating mga icing na inilagay dito. Ganoon na rin po sa taas, atin lang po siyang i-flatten at tanggalin na po natin yung mga excess na icing. Yan. Gagamit na po tayo ng ating cake comb para po lagyan ng design ang bawat gilid ng ating cake. Just take your time lamang po mga ka-bakers at dahan-dahanin lang po natin ito para po hindi po matanggal yung mga icing na ating inilagay. Kasi po manipis lang po talaga ang ginawa nating icing dito. At ang next naman po, maglalagay na po tayo ng design sa harap. Yan. Ganyan lamang po. Pwede pong straight or wavy. Nakadepende na rin naman po sa inyo yung design. At syempre, ang ating pong next ay ang mga dinurog na kasoy na ating ilalagay sa border muna or sa gilid ng cake. Gawin lang po natin to hanggang po sa ma-cover na po ang mga border muna. Yun po muna ang ating unahin, syempre. At pagkatapos naman po ay atin na pong lalagyan ang ating harap or yung harap ng ating cake. Yan. Kayo na po ang bahala kung gaano po kadami. Basta po ay swak sa inyong panlasa at kung ibebenta nyo man po ay swak na swak. At eto na po ang ating finished product mga ka-bakers. Congratulations po sa ating lahat ng mga nakasunod. Ayan na po siya. O, di ba napakaganda niya na po talaga mga ka-bakers. Kaya naman po, atin na po itong hiwain. Sa paghihiwa po ay nakadepende na naman po sa inyo ang laki. Basta po ay wala pong mag-aaway-away dahil baka mabitin. Ayan, atin lang po siyang hiwain. At eto na po ang kanyang finished product naman talaga. Tignan naman po natin kung gaano ito kaganda o di po ba napakasarap naman talaga. Swak na swak po talaga itong pang merienda, pang himagas at higit sa lahat ay pang negosyo. Kaya naman po mga ka-bakers, ano pa po ang ating hinihintay? Gawin nyo na rin. Hindi po talaga kayo magsisisi dito dahil bonggang-bongga po talaga ito. Ito na po ang ating food for the soul ngayon. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo'y magalak at magdiwang. Amen mga ka-bakers? Amen po. Sa lahat man ng ating gagawin, palagi nating isipin ng Panginoon, palagi nating ialay sa Kanyang lahat dahil Siya lamang ang rason kung bakit tayo nandito at nabubuhay at nagmamahal. Siyempre, sa Kanya ang lahat ng blessing, sa Kanya ito galing. Kaya naman, ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating pasasalamat. Hanggang dito na lang po muna ako. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-bakers. Salamat po sa lahat ng inyong suporta. Mahal na mahal po namin kayo, pero mas mahal kayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, paalam muna, take care, at God bless.